O saka mga kababayan, kumusta? Nanood na kayo ng Martyr or Murderer? Hindi pa? Anyway, take your time kasi I think yung MOA mga kababayan ay matagal pa man sa mga sa mga cinemas. Baka umabot ito ng isang buwan or more than 1 month. Kasi po, siyempre, pag ang pelikula po, blockbuster, laging extended yung showing. Bakit niya, Mr. Maravillas, nanood ka na? Nanood na po kami ni Missy, siyempre, para maikwento po sa inyo. What? Ano niya, Mr. Maravillas, yung review mo sa pelikula? Before ko pong i-share sa inyo yung ating, reaction and review sa Martyr or Murderer, paki-like and share muna po nitong ating video and click subscribe at saka hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito po sa ating bansa. Saka wag na rin ninyo pong i-skip yung ating mga commercial ads para sa ating ekonomiya. What? Sabi dito mga kababayan ni Senator Amy Marcos. Ayan ba? Si Senator Amy Marcos kasi siya yung producer nito with Director Daryl Yap. Saan ka manonood today? Martyr or Murderer is now showing in 250 cinemas nationwide. Ituloy natin ang kwento na magkakasama buong pamilya, buong barkada, buong barangay, buong Pilipinas. Ito ang second part, written and directed by Daryl Yap, now showing in cinemas nationwide. So matindi pala mga kababayan, 250 cinemas yung nagpapalabas ng Martyr or Murderer. Bakit niya, Mr. Maravillas, yung kalaban ilang cinemas? Yung Ungas. Yung Ungas di Peligro mga kababayan, mga ilan ba yon? 100 cinemas lang po. Nakita ko, nagkuhan din sila. Siyempre, ipapromote nila mga kababayan. Kaya lang, yung promotion ng Ungas di Peligro, sa billboard pa lang, mata-turn off ka na. What? Ikaw man yan, Mr. Maravillas. Tingnan niya naman ninyo. Sa mga pagbumuka pa lang ng mga characters po ng Ungas di Peligro ni Jewel Langawan, Langawa ay, ano nga po yon? Lamangan. Biyernes Santo. Napakalungkot naman. Yung mga posters nila, yung mga pagmumukhang kinuha nila mga kababayan para i-promote yung pelikula, napakalulungkot. Biyernes Santo, luksya. Pati background po, itim. Tingnan naman ninyo yung Martyr or Murderer, yung mga posters nila. Buhay na buhay ang kulay, pula. At saka maayos yung mga pagmumuka, kahit hindi nakangiti yung iba. Di ba? Hindi man talaga si Mrs. Marcos nakangiti rito. Pero karamihan po, formal yung pagmumuka, yung mga pictures nila na kinuha. Si Mrs. Marcos talagang beauty queen kasi siya mga kababayan. Laging nakangiti. At kahit nga masama yung loob niya, maganda pa rin yung kanyang voice. What? Tingnan niyo itong mga posters nila ng Oras de Peligro. Isinama pa itong si... Sino niya, Mr. Maravillas? Ito, kilala ninyo ito? Ito, si
May paner as Ma'am Jessica daw. Si Jessica, so siguro to, mga kababayan, kasi hindi ko pa napapanood. Panoorin ko rin ito para may kwento tayo. Tulad ng Ako si Budoy, pinanood natin. Lahat natin panoorin. Para may comparison po tayo kung paano yung pakagawa. At saka, hindi lang yung pakagawa ng pelikula, if it is a quality movie or ay tawag doon, kaabang-abang ba o hindi. Di ba? Tingnan ninyo, kahit sa press con po, wala ata yung gustong magtanong. Tapos, yung background nila, yung tablecloth na pinili po, black. Luksa. Kahit si Director Lamangan, at saka yung mga characters po na in those behind the film, most of them, mga kababayan, nagpaka-black, parang alam nilang magiging malungkot po yung kalalabasan ng kanilang pelikula. What? O ngayon, ito po yung mga reactions ng mga una nang nakapanood ng Martyr or Murderer. Sabi rito, maraming nagsabi na nakakaiyak daw panoorin ang Martyr or Murderer. Pero ang hindi alam ng karamihan, mas nakakaiyak ang pelikulang Ako si Ninoy. Kasi kahit mga kakampi nila, walang may manood, kusa na lang nag-pull out sa mga sinihan. O nga, no? Wala yatang extension. At saka, maraming sinihan po. Hindi na tinapos yung Ako si Budoy. Napakalayo po yung pelikula na Ako si Budoy. And possibly, kasi hindi ko pa napapanood itong Ungas de Peligro, ganon din po ang sasapitin nito. What? Yung Martyr or Murderer, pinipilahan as expected po. Ito sa Cavite po to. Sabi rito, sulit na sulit ang ganda ng MOM, Cinema 4 SM Dasmariñas sa Cavite. Sa totoo lang po, talagang napakaganda. Superb yung pelikulang Martyr or Murderer. Kung mapanoorin po ninyo ngayon, siguradong kung may mga kasama kayo, habang nanonood ng pelikula ay magkikwentuhan pa rin kayo. Sa sobrang ganda, mga kababayan ng politika ng pelikula. Grabe po talaga. Napakaraming mga pasabog at yung pakagawa ng film. Mayan tulad natin sa mga Hollywood movies. Talagang kakaiba si kakaibang direktor, mga kababayan, si Daryl Yap. At par with Hollywood movies, yung presentation po ng pelikulang Martyr or Murderer. Pero pag tiningnan mo yung mga usual movies, hindi man necessarily na itong mga dilawang movies, kundi kahit yung mga previous movies na mga Filipino films nagawa ng ibang mga direktor, malayo. Kahit yung mga pelikula nung Manila Film Festival, malayo dito sa presentation po ni Daryl Yap. Total entertainment po siya. You will have mixed reactions. Ako nga malakas na yung aking loob. Nangingilid yung luha ko, lalo na doon sa papel na ginampanan ni Christine Reyes, yung buhay, mga kababayan, and experience po ni Amy Marcos. Matindi yun. Lalo na yung sumisigaw na siya, mga kababayan.
Kaya lang, yung unang attempt niya, mga kababayan, na sumigaw, naunan siya ni Bongbong Marcos. At ang daming pasabog, mga revelasyon na hindi natin alam dati, mga kababayan. Ganon pala yung motivation ni Ninoy. Pagnanasa, mga kababayan, matinding pagnanasa ang naging motivation ni Ninoy Aquino kung bakit siya lumaban kay President Marcos Sr. Pagnanasa sa politika, pagnanasa kay Imelda. Ano anya, Mr. Maravillas, na pagnanasa kay Imelda Marcos na sinasabi mo? Noon pa palang panahon, dalaga pa, mga kababayan, si Imelda Romualdez Marcos, si Romualdez pa lang siya noon, na isang beauty queen, mga kababayan ng Leyte, ay magkakilala na sila ni Ninoy. At ay may pagnanasa na po kay Imelda. Kaya lang di ko na ikwento, mga kababayan, yung detalye. Baka kasi imbes na manood kayo, narinig ko na niya yung kwento kay Mr. Maravillas. What? Diba? Mas maganda pa rin na, mga kababayan, mapanood ninyo. Talagang kamangha-mangha, mga kababayan, yung mga revelasyon doon. So, hindi lang pagnanasa kay Imelda, kundi pagnanasa na maging Pangulo ng Bansa. Imagine that pagnanasa last for power and last for, for Imelda. Yun ang naging malaking dahilan, mga kababayan, kung bakit tayo ganito. It influenced the history of our country. Nadamay yung mga mamamayang Filipino, yung buong Pilipinas. Nadamay dahil sa matinding pagnanasa, mga kababayan, ni Ninoy. And until to this day, ganon pa rin, mga kababayan, ang epekto sa ating bansa. At pag napanood na ninyo itong movie, mga kababayan, siguradong mababago yung inyong pananaw sa buhay. Pati yung inyong pananaw sa politika and history ng ating bansa. Siyempre, doon sa mga major characters ng pelikula, yung Pamilya Marcos at yung si Ninoy Aquino at yung kanyang asawa, mga kababayan, na si Coricong. What? And then you will have your own conclusion kung sino nga ba yung martir at kung sino yung murderer. Sino sa dalawa? Si Ninoy or si dating Pangulong Apolacay Ferdinand Idralin Marcos? Sino sa kanila yung martir? Sino sa kanila yung murderer? Is it Marcos yung murderer or si Marcos yung martir? Or, mga kababayan, si Ninoy ba yung martir or siya, mga kababayan, ang murderer? So, kayo na yung bahala. Depende, mga kababayan, sa magiging kahihinatnan ng inyong understanding ng pelikulang Martir or Murderer. Sabi ng mga nag-react dito, nakapanood na po ako, Senator Amy Marcos, mas lalo ko pong naramdaman ang mga pinagdaanan ng pamilya nyo. Sending love in hugs to Apolacay. Sabi ng isa pa rito, nanood ako sa SM Mega Mall today, 2 p.m.
It was a very good movie. Naiyak ako. Buti meron akong mask na absorb yung mga tears ko. Dan po, Senator Amy, grabe ang iyak ko. Lalo na sa huling part. Grabe, ang tatag niyo po. And because of that experience, mga kababayan ng mga Marcoses, kaya siguro ganyan sila kung mag-react sa mga kritisismo. Ano niya, Mr. Maravillas, ang ibig mong sabihin? Despite itong masasabi natin, walang tigil na atake sa kanila until today, makikita mo sila, kalma lang. Dumaan na kasi sila sa pinakang matinding trial sa buhay, pinakamatinding pagsubok. So, hubog na po yung mga yung pamilya Marcos. At nakatulong sa kanilang pagiging matatag na leader, matatag pala, hindi matitig, matatag na pagkatao yung nangyari sa kanila po during their exile. Sabi pa ng isang nanood, mga kababayan, sa kanyang review, "Oh my God, this is a great true story that needed to be told and to be watched by every human being. Grabe ang martir or murderer. But still, when I saw the movie a while ago, my tears were uncontrollable. Grabe yung flow ng story. Narrative was so authentic and very consistent. Ito ang totoong kwento, and others are afraid to watch because this movie will surely enlighten everyone of the real facts." Napakahusay ng direksyon ng nag-iisang Direk Daryl Yap. Grabe, Direk. Napakagaling mo. Kaya halos masira ng ulo nila. Gumawa ng walang kwentang pantapat at di naman nakakatapat sa'yo. These are based from real, true facts. I can't express my emotions while watching it. Naghalong galit, may humor, lungkot, regrets, excitement, enjoy. Ibang klase. Pinaka sa lahat, may puso ang pelikulang ito kasi totoong events. Never a dull moment. At kahit ulitin ko ng 100 times, I'd still feel the same emotions. Ganda ng cinematology at ng costume. Lahat maganda. Kaya nga po yung aking description po, superb. Napakaganda ng pagkagawa po ng pelikula. Walang dull moments, napakabilis ng sequence ng mga events. And it is a total entertainment. Mapapaiyak ka, mapapatawa ka, magiging very emotional ka, ma-excite ka, matithrill ka, at ma-excite ka, mga kababayan, sa mga makikita mong scenes. At pagkatapos mong mapanood, you will learn many things na hindi mo pa nalalaman about history, about Ninoy Aquino, kung ano yung pagkatao niya, at saka about the Marcos family. Sabi ng isa pa dito, mga kababayan na nanood, to say that this is a must-watch film is an understatement. This is the story we all need to see, listen, and appreciate so that we can understand ourselves as Filipinos. The film was careful to be accurate in its storytelling, providing the necessary validation and reference, while at the same time allowing its audience to completely relate to the innermost feelings of the main protagonists, especially Cesar Montano as Ferdinand Idralin Marcos and Christine Reyes as Senator Amy R. Marcos.
Production-wise, it is clearly well crafted, and considering the timeline and period of preparation, it is at all the more an amazing achievement. Direk Daryl Yap and hindi ko mabasa. And all the talents in filmmaking delivered, and we cannot wait for the final yung final yung final movie, siguro po yung Miniminya. Kasi at the end of the movie, mga kababayan, nandun na yung yung teaser po ng susunod na kabanata kung saan, mga kababayan, ang gaganap na BBM, yung kanyang look alike na si Aga Mulak. What? Lalong nagpa-excite sa mga moviegoers. Sabi ng isa pang isang netizen na nag-react matapos na manood ng movie, ang husay ng portrayal ni Rofa G, si Rofa Gutierrez po. Napagagaling ni Rofa. Bilang Madam Imelda Romualdez Marcos. At sabi pa ng isa rito, mga kababayan, ngayon pa lang umpisan nyo ng mag-ipon ng tissue bago manood ng MOM. Drama comedy, drama, dito patunay lamang na kilalang-kilala ang Vincentements sa paglalagay ng mga dialogo na may malutong na mura na magbibigay ng komedya sa isang katatapos na seryosong eksena. Ang pagganap dito ni Miss Christine Reyes bilang Amy Marcos ay nakakasigurong magbibigay sa kanya ng acting awards dahil sa pagpaparamdam ng tunay na emosyon ng isang anak na malayo sa piling ng kanyang mahal na ama, at ito ay pumanaw. Yung si Amy Marcos pala, nasa Morocco siya. Doon siya napadpad. Hindi siya nakasama doon sa Hawaii, mga kababayan. Nahiwalay siya. Kaya nakita ninyo yung costume ni yung suot na damit, pang Muslim po, kasi yung Morocco po, Muslim country. Napakahusay ng pagkaganap, mga kababayan, ni Christine Reyes. Ang galing palang artista ni Christine Reyes, mga kababayan. Bago matapos ang pelikula ay nagpakita ito ng bagong karakter para sa ikatlong parte nito na may pamagat na Mabuhay Aloha Mabuhay. Nakakasiguro na naman tayong pagsisimulan ito ng diskusyon mula sa mga kritiko ng pinakang mainit na direktor ng ating panahon na walang ginawa kundi gumawa lamang ng mga pelikulang base sa tunay na kwento at realidad ng buhay. Kaya po, hindi na tayo magtataka ngayon kung bakit naging sentro, mga kababayan, ng basing si Daryl Yap, kasi insecure yung ibang mga direktor. Wala sa kalingkingan po. Napakagaling na direktor. Napakabata pa, pero napakagaling na direktor ni Daryl Yap. Insecure yung mga ibang direktor. Madaling sabi, walang binatbat po yung mga matatandang direktor. Kaya galit sila kay Daryl. At nakikisakay sila sa mga ginagawang pelikula. Laging sinasabayan, hindi man makasabay. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating review ng pelikulang Martyr or Murderer. Hindi ko na i-detalye sa inyo yung mga kwento kasi mawawala yung excitement. Baga hindi na kayo manood niyan. Mas maganda na kayo mismo ang makapanood ng pelikula at mababago ang inyong pananaw sa buhay. Pati ang inyong pananaw sa history ng ating bansa.
Baka lang gusto ninyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try nyo lang po ito mga kababayan. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man siya gamot, kundi food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po, ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.